Sir, unahin lang po na namin yung usapin dito sa di umano ay yung mga siniwalat ng isang babaeng nasagip po ng NBI-NCR. Na-interview mo yun, eh, no? Lumalabas sir na binabanggit daw po niya na may mga taong nasa likod ng isang pagkatangka para siraan ng isang taga-administrasyon. Sir, kayo kung magbigay po ng detalye po. Hindi, ganito talaga yan para ma-contextualize natin maihigi, ha? Kasi nga medyo magkaiba-iba yung nagkakaroon ng mga speculation. Yung NCR natin, na regional office ng NBI tsaka STG, nagkaroon ng information. Merong report na minomonitor namin itong tao na to, yung na-identify na nagdadala ng mga babae. So matagal na siyang nasa radar ng NBI, NCR, hanggang sa nakapagkasa ng operation na para i-entrap tong tao na to. So nangyari, nagdala siya nga ng limang babae sa isang 5-star hotel. Doon ikinasa yung operation kasi high-end yung galawan. So nung nahuli na to, dinala dito sa opisina ng NCR ng NBI, nung nadala doon, natakot ito, pati yung mga babaeng kasama, natakot. Bigla sila nagsalita na sinabi na bakit ba kami hinuli? Kasi tinatanggi. Although nahawakan na yung pera, may video naman, may mga cameras na talagang nahuli talaga na gano'n. Ang salita niya, ba't kami hinuhuli? Ikaw dahil ba ito doon sa pinapatrabaho sa amin na personality? Doon nabanggit na nga yung pangalan. So nung nagkwento, tinawagan ako, sabi ko alamin ninyo. So lumalabas doon sa pag-alam, hindi lang si ES ang target dito, parang it's one of the many plano nila, gustong gamitin tong grupo na to para ng character assassination, yung parang term na ginamit. So doon na lumabas yung istorya na na-involved na si former Congressman Jing Paras. Siya yung kumausap, kumontak dito sa PIMP, itong nagbubugaw nito. Ang tawag ko dito si Epstein ng Pilipinas, Kasi ayan actually siniberwanat namin yung telepono nito. Makikita natin kung sino yung mga kinausap ng mga personalidad. So doon na lumabas. At nagkataon doon sa 5 kasama na babae, yung isa doon, siya pala yung kasamang gagamitin doon sa 5. So kaya nagkakaroon ng kwento. Ito kumbaga, nangyari dito, ang operation talaga, human trafficking, lumabas. May mas malalim na political na siguro may ugnay na namin to sa destabilization. So we will investigate this. Papatawag natin si dating Congressman Jing Paras at si Congressman Leandro Libiste na according sa statement nitong mga to, ang magpopondo doon sa gastos dahil malaking amount yung ibibigay ay si Congressman Leandro Libiste. So, alam ko na ilabas kagad doon sa news kasi ang angulo nun sa human trafficking pa lang talaga yung unang lumabas na balita. Tapos may nilabas kagad na komento sa Facebook na na-monitor namin, si Congressman Libiste na wala namang binabanggit na lugar doon. Nagbanggit siya ng Rockwell, ng ganun. Lumabas yung istorya na ganyan. So may mga connection at kailangan natin itong imbestigahan. Isang malawak na plano to nasa tingin namin. Targeting yung mga government officials. Kailan yung planong, tama po ba ang basa namin, sir? Ipapasupinan niyo po sila? Papasupinan namin kasi magbigay linaw sila rito. Kasi mahirap naman kung sa social media mo lang itatanggi. At narinig ko yung statement naman ni ES, the Executive Secretary, na ang NBI na dapat bang imbestiga. Talaga namang imbestigahan namin dahil yung bang krimen na human trafficking, yung pala may karugtong pa na iba pang krimen at involve yung mga personalities na kilala natin. Binanggit din may mga abogadong kasama during the mga meetings na pinaghahanda ng affidavit para kasuhan si ES. Kakasuhan nila, magpapabricate ng kaso. So yung mga abogadong involved dito, alamin din namin at the very least, disbarment ito doon sa mga abogado. So this is so sad, hindi maganda na pangitain. Ibig sabihin umabot na tayo doon sa punto na nagagawa-gawa ng mga istorya para sirain lang yung mga hindi nila kaparehas ng paniniwala sa larangan ng politika at pamumuno. Ano po
ipa-fabricate pag na-story? Ano po yung particular ipa-fabricate? Base doon sa kwento nung inimbestigahan, sasabihin daw na si Executive Secretary kumukuha doon sa bugaw na to at pinipilit silang mag-drugs tapos pipilitin din sila na magkaroon ng mga sexual activities na umamin naman na itong babae na hindi niya kilala talaga si Executive Secretary, na hindi niya nakakasama. Nandoon na yun sa statement eh. Yung dalawa po kasi nag-deny, no? Yung dalawang congressman. Si ES po ba may sinabi na? Sabi niya, imbestigahan. Hindi naman kailangan mag-deny ni ES dahil alam na natin na fabricated eh. Alam na natin. At alam ko naman magdi-deny. At alam ko, hinihintay lang ni Congressman Libistim bumalik galing sa Bacolod si Kongni Paras at magpe-press con sila. Yun ang plano nila. Namomonitor na namin sila. Alam namin yung ginagawa nila. Director, sabi niyo po kanina, meron pong indikasyon na ito po ay one form of destabilization. Paano That is correct. Bakit niyo po nasabi? Kasi tinatarget mo yung matataas na opisyal eh. Na meron tayong mga gumugulong na pagkahati-hati. And we know naman yung Executive Secretary is acting as our little president eh. So di ba paggugulo yun pagka ganun yung ginagawa natin. Tsaka, you are going that far already na mag-fabricate ng mga kaso, ng mga illegal na gawain para sirain mo yung pagkatawa. Character assassination, yun yung mismong ginamit dun sa pahayag. Hawak na namin yung affidavit at recording. Na-interview naman na ng isang news outfit yung babae mismo. So, mahirap na itong sabihin. So, balak nila mag-press con, babalik yata nitong weekend si dating Congressman Jing Paras at nag-uusap na sila na magpe-press con sila. So, How much was offered sa kanila? 5 million yung total para gawin yun. So, yun yung balak nilang gawin. Paano po ang hatian, Director? Well, kasi parang sinasabi doon sa 4 na babae plus yung pinakamugo, diba, tagi 1 milyon, yun yung usapan. At meron pang sinabi na ihuhulog, pagka napirmahan na nila yung affidavit, magbibigay na ng 30% yata, tapos 40%, pag na-file na, yung another 30%, i-hold muna nila hanggat habang umaandar yung kaso. May scheme. Naikwento ng detalye kung paano sila kinausap ni dating Congressman Jing Paras. When sana nila plano isagawa itong Parang dapat itong papasok na linggo, itataon nila pagkatapos ang SONA. Yun yung lumalabas dun sa mga pahayag eh. So, tingnan mo, tapusin mo yung SONA, tsaka maglalabas. These are all connected eh. So, medyo masama. Evil mind dyan, yung umiiral dito. So, mukhang hindi lang po si ES Recto ang Yun yung aming tinitingnan na theory. Na pinano. Kasi malaking pera na operations to. Isipin mo, yung first na nila, 5 milyon kaagad. At ang nasa likod, alam naman natin, maraming pera yan. So tapos may involved kaagad na mga abogadong kasama. Nagpakilalang abogado, nag-meeting sila, 3 eh. And we already have an idea kung sino yung mga lawyers na to. ba si Secretary Recto when he coordinated with you, sir? Hindi, actually, relax naman si ES kasi alam niya na it's a complete lie eh, na it's a character assassination na sa kanya. Pero syempre, nagdadamdam yan at alam din naman natin yung mga ibang maapektuhan. Yun yung sinasabi ko rito na these people, just to do something na itulak yung gusto nila, will go that far na illegal na, mag-fabricate na, without giving regard dun sa mga pwedeng masaktan na pamilya, mga kasama sa trabaho. So, hindi natin to papayagan. Ito yung sinasabi ko lagi, yung NBI will always watch this, no? Law and order gusto natin and no one is above the law. So, papatawag natin sila. Kailan ba expected na issue yung subpoena? Ngayon, pipirmahan ko, kaya ako bumalik dito para pirmahan ko yung subpoena, ipatawag na sila baka sa Miyerkules o sa Huwebes. Sino po ulit, Director? Si dating Congressman Jing Paras, si Congressman Leandro Libiste, at yung pag nagkaroon na kami ng identity doon sa mga abogado, ipapatawag namin. So sir, baka pati yung cabinet members ang theory nyo ay ika-character assassinate kung nagtagumpay itong plot. Posible yun. Pag nagtagumpay yan, susunod-sunod rin na maaaring pati tayo maging target niyan, pati yung mga senador natin. So we will not allow this. Buti, alam mo, may kasamang panalangin kasi yung aming mga operation, kaya siguro nangyari yung operation na to para lumabas to mas malaking plano nila eh. Sir, sa ngayon, are you at liberty to i-release the names po kung meron po kayo? Sino-sino po yung target? Wala, yun nga yung sinasabi ko, titingnan pa namin kasi ang specific na pinag-usapan nila si Executive Secretary, pero ang nakikita namin dito ng direksyon is mukhang sisimulan sa ganun, pagka lumusot,
Saka siguro sila magta-target specifically kung sino. Sir, si Paras po, di ba dating presidential advisor ng dating administrasyon? May That's correct. connection po ba? That's correct. He was a former cabinet secretary. Kasama ko yan sa kabinete at katunayan, magkaibigan kami yan. Do you see any connection with the past administration to the plot, sir? Yun yung titingnan pa natin kasi individual liability ngayon ito. So kaya natin sila ipapatawag para magbigay linaw doon sa ating mga iniisip at tinitingnan anggulo. Sir, ano lang po yung background ng bugaw po at ano yung mga kaso? Well, ano siya, based doon sa record, no? Doon sa record nung mga meron na siya dating mga naging ganito rin, nasa NBI din, at nagmamanage siya ng mga talents. So, yun yung ginagawa niya. May mga talent siya, babae at lalaki. Katunayan, ang lumalabas dito, pati yung mga lalaki, meron din siya lang mga politiko na binibigyan niya. Pero, yung human trafficking, nandyan na yan eh. Ang mas titingnan natin, kailangan pang i-case bilang investigahan itong lumabas na istorya galing sa kanila. Sir, natapos na po ba yung cyber warrant? I heard the other day. I have to check with the NCR. Pero cyber warrant. Saka voluntarily naman ngayon, itong personalidad na ito, yung telepono niya, ay sinusurrender niya voluntarily. At saka, alam nyo naman yan, pag may arrest, lahat ng makumpiska dyan na ginamit sa krimen, those are all evidence. And we can access it. Yung cyber warrant is just additional layer of protection for our law enforcement. So ano po yung tingin niyo mga ebidensya pa na mahalaga na Yung mga pag-uusap doon. Katunayan, nakita na namin yung Viber exchange message nila ni Kong Jing Paras, pinakita na sa amin, na-save na screenshot, na-picturean. Tapos eventually, nung chinek ulit, nagbura na ng messages si Kong Jing Paras. So, Pero na-authenticate nyo na yung number na yun, sir, na... yes. Sa kanya yun. Sir, amid the political, the political chaos, no, many are already saying na targeting na naman yung political rivals ng administration. Any Yeah. reaction pa? Ako, na-target ako. Hindi ba, pagkatapos kong tumistigo, hindi na-impeach yung ating pagkatao dun sa loob ng impeachment court. Tinira tayo sa labas. At eventually, inamin nung vlogger na naglabas na nagkamali siya. So, ang malungkot lang doon, may isang media network inilabas. Kaya ginamit ng mga against sa akin na gano'n. Pero, lumabas yung totoo. Alam nyo, dito lang naman sa amin sa NBI, we will always be guided by law, by evidence, by procedure. Yun po yung titingnan namin. So, ang sa akin, ang masasabi ko, I'm warning all those who's planning to character assassinate or do illegal things dun po sa kanino man. Hindi lamang dun sa mga nasa administrasyon. Sino man, maliit o malaking tao, we will act on it. No one is above the law. Yun ang mensahe ko rito. So, wag na po kayo mag-isip na gawa ng masama because ang NBI po ngayon, proactive kaming kumikilos po. Clarify lang po, sir. Yung pong nakita niyo pong exchanges ng Viber messages sa pagitan po ni Kong Paras at Nung pong nahuli natin na nabugog po. Opo. Opo. Tapos financer po si Kong Release. Yun ang naging salita na representasyon ni Kong Jing Paras. Ano kung naman nung konting gist? Yun na, nandoon yung conversation. Tuloy tayo, yung mga gano'n na usap. At inamin niya, sir, sa conversation si Congressman De Hindi, doon sa meeting nila. Sa meeting nila, sinabi kung paano may re-raise yung 5 million. So magpe-press con naman sila, baka sa Lunes magpe-press con. So baka ibahin nila yung date o hindi sila mag-press con kasi na-preempt na natin. Pero positive yun, nag-uusap sila. Kailan po director sila pupuntahin dito? Inisip ko, yung 5 days kasi yan so baka Wednesday or Thursday. Pinaparedy ko pa lang isang puwina. Expected ba issue today, sir? Ha? Expected yung issuance today? Today, kung hindi man malabas today, palabas ko tomorrow. Pwede naman mag-serve din ng Sabado. Last question from my Yes, last na kayo ha. girls. They were released under the custody ng DSWD. Yun naman po yung protocol ng NBI, yung practice eh. Director, ba't isa lang po dun sa 5 ang nagbigay ng statement? Nagbigay ng statement yung isa na yun doon sa pangyayari doon tungkol sa plano na gagawin. Kasi yun na nga, nataon yung isang yun ay kasama doon sa nagpaplano. Ginagamit nila na plano. Pero yung other girls, sir, na na-rescue, kasama po ba sila sa plano? Hindi lumalabas, hindi. Kaya yung isa yung nagbigay ng statement. Okay.